Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Sa umaga pong ito, tayo po ay muli mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po natin simulan ng ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ang marami na ang tahanan po ay nasakit asa ng mga langit. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin sa buong nakalipas na magdamag. At sa umagang ito, naway kami po ay inyo pong pagkalooban ng panibagong kalakasang pisikal at espiritual. At nawa sa amin pong pag-aaral na inyo pong mga banal na salita, ang inyo na pong banal na espiritu ang siyang sumaamin. Bigyan po kami ng malinaw na pagkaunawa sa inyo pong mga banal na salita, at naway tulungan kami na ito po ay amin pong pahalagahan, maisa puso at isipan, at amin po itong maisa kabuhayan sa tulong po ng inyo pong kapangyarihan, na inyo pong biyaya na patuloy pong gumagawa sa amin pong kalooban. Naway pagpalain po ang inyong mga anak sa buong sanglibutan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong tutunghayan ng isang mahalagang pag-aaral kaugnay pa rin po sa dinanas ng atin pong Panginoon Hesus nang siya po ay narito pa po sa lupa. Ang atin pong pag-aaral mga kapatid ay isang mahalagang pag-aaral kung saan ay atin pong tutuklasin ng ilang mga katanungan na ito po mga kapatid ay napakahalaga na atin pong maunawaan upang ang gawaing pagliligtas ng Panginoon Hesus ay atin pong lubos na maunawaan, atin pong mapahalagahan. Tulungan po tayo na tayo po ay mamuhay ayon po sa liwanag na ito, ayon po sa katotohanan ng Ebanghelyo. Bago po natin simulan ng atin pong pagtalakay kaugnay dito, ay nais ko po munang basahin ang atin pong susing talata sa unang Korinto 15 talatang 1 hanggang 4. Ang sabi po ay ganito: "Ngay pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan." Verse 2: "Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan." Verse 3: "Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan." Dito po mga kapatid sa ating binasang talata ay nabanggit po dito ang patungkol po sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus at maging ang kanyang pagkabuhay na maguli, na kung saan ito po ay tinutukoy ni Apostol Pablo bilang ebanghelyo na kanyang tinanggap at kanya rin namang ipinangaral sa atin. At bukod po dito mga kapatid ay meron din namang ibang talata na nagsasabi rin patungkol po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya sa atin pong patuloy na pag-aaral ay atin pong matutunghayan rin yun pong patungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sa atin pong pag-aaral na ito mga kapatid, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Christ's Death, Resurrection, and Ascension. Ang kamatayan, pagkabuhay na maguli, at pag-akyat sa langit ni Kristo. Ngayon mga minamahal na mga kapatid ay nais ko kayong bigyan ng ilang mga katanungan na inyo pong pagbulay-bulayan sapagkat ito'y atin pong tatalakayin din sa ating pag-aaral na ito. Ang unang katanungan mga kapatid na dapat ninyong pag-isipan na ito: how did God lay down His life for us? Paano inialay ng Diyos? Ang pinag-uusapan dito yung Diyos Ama. Paano inialay ng Diyos Ama ang kanyang buhay
para sa atin. Sapagkat meron pong mababasang talata sa banal na kasulatan na inialay ng Diyos Ama ang kanyang buhay para sa atin. Ayon sa context, yung nag-alay ng kanyang buhay ay ang Diyos na yun po ay mayroong anak. Sa makatuwid ay Diyos Ama yung tinutukoy doon sa 1 John 3:16, mga kapatid. Kaya mamaya ay atin pong uunawain ano ba ang ibig sabihin nun. Kaya ito pang katanungan, paano inialay ng Diyos Ama ang kanyang buhay para sa atin? Pangalawa, what are the two kinds of life that Jesus has? Anong buhay po o ano yung dalawang klase ng buhay na mayroon po si Jesus? Sapagkat si Kristo nga ay meron pong dalawang likas. Siya po ay Diyos at siya po ay tao rin. At pangatlo po, mga kapatid, ay ito. Aling buhay ang inialay ni Jesus para sa atin nung siya po ay namatay doon sa cross, mga kapatid? At ang pang-apat, how did God the Father raise His Son from the grave? So paano po binangon o binuhay ng Ama ang kanyang anak mula sa libingan? Sapagkat may mga talata po na ang pagkasalin sa Tagalog ay binangon o binuhay daw ng Ama ang anak. Kaya aalamin po natin kung bakit sinasabi po na binuhay ng Ama ang anak. Samantalang ang anak naman ay isang Diyos din na meron din siyang likas na tao. At isa pa po, mga kapatid, ito pong panglima, did the divinity of Jesus die? Yun bang pagka-Diyos ni Jesus ay namatay? Kaya nga sabi ng iba meron bang Diyos na namamatay? Kung si Jesus daw ay Diyos, bakit siya namatay? Yan po ang ating alamin mamaya, mga kapatid. At isa pa pong katanungan ay ito pong pang-anim. If the divinity of Jesus did not die, how did He die for us? Yan, kung yung pagka-Diyos ni Jesus ay hindi namatay, paano siya namatay para sa atin? Ito ay implied na rin, ano? Kasi meron siyang dual nature. So kung hindi namatay yung pagka-Diyos niya, ay ano yung namatay? Ngayon, yung pong pang-pito. If the divinity of Jesus did not die, why did the Father raise Him up? Yan, kung yung pagka-Diyos ni Jesus ay hindi po namatay, bakit siya ay binuhay pa ng Ama? Ayon sa mga talatang ating mababasa, ang sabi ron, ang Father ay ano daw? He raised Him up from the grave. Si Jesus daw po ay binangon o binuhay ng Ama mula sa libingan. Pangwalo, is there a Bible verse saying that the Father resurrected Jesus? Meron po bang talata sa Biblia na nagsasabi na ni-resurrect? Yung salitang resurrect, ano? Meron bang talatang nagsasabi na the Father resurrected Jesus? Kasi ang mababasa lamang natin sa Biblia ay ano? The Father raised Him up. Kaya alamin natin ano ba yung ibig sabihin ng resurrected at ano ba yung raise Him up. Ngayon, ang sunod na tanong, mga kapatid, who resurrected Jesus? Yan, sino ba yung bumuhay na maguli kay Jesus? Iba yung raise Him up, iba rin yung resurrected. Ano? Kasi ang mababasa natin, the Father raised Him up. Pero kapag i-type nyo sa Strong's Concordance, wala tayong mababasa na the Father resurrected Jesus. Yan, alamin po natin, mga kapatid, dito, no? Ngayon, sa pang-sampo, did Jesus and the malefactor ascend up to the paradise on Friday when they died? Si Kristo po ba? O si Jesus? At yun pong tulisan na nanampalataya, sila po ba ay umakyat kaagad sa langit o doon sa paraiso ng Diyos nung Biyernes nang sila po ay namatay? Kasi meron pong tagpo doon sa Lucas chapter 23 verse 43 kung saan ay nangako po ang Panginoon Jesus na kanyang isasama sa paraiso. Yun pong tulisan na sumampalataya sa ating Panginoon.
Aalamin po natin kung ano po ba ang katotohanan tungkol doon. At dito po sa pang 11 na katanungan, anong patotoo ni Maria Magdalena ang nagpapatunay na si Jesus ay hindi umakyat sa langit nang siya ay namatay noong Biyernes? O, nung namatay si Jesus noong Biyernes, ano yung patotoo naman ni Maria Magdalena nung unang araw ng Sanglinggo na si Jesus nga ay hindi pa umakyat sa langit, na mismong si Jesus ang nagsabi nito sa kanya? At yung pang 12 tanong ay ito: mula sa ang bundok si Jesus nakipag-tagpo sa kanyang mga anak bago siya umakyat sa langit? At yung bundok na yon ay isang makabuluhang lugar din na magiging dako kung saan siya ay muling babalik sa ikatlong pagparito kasama ang bagong Jerusalem. Kaya ngayon po ay atin pong tutunghayan ang pag-aaral na ito, mga kapatid, tungkol sa kamatayan, pagkabuhay na maguli, at pag-akyat ni Kristo sa langit. Ngayon ay atin pong basahin ang mahalagang talata na binabanggit dito sa 1 John 3 verse 16 and 23. Ang sabi po ay ganito: dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Yun pong tinutukoy dito na nagbigay ng kanyang buhay ay ang Ama. Basahin natin sa Ingles. Itong 1 John 3 verse 16 tapos verse 23. Ang sabi po: hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Verse 23. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Yun pong antecedent dito, mga kapatid, na God dun sa verse 16 ay Father po yun. Kasi dun sa sunod na talata, yung God na yon na nag-alay ng kanyang buhay ay ano raw? Meron siyang anak. Ang sabi, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ. Napakaliwanag po nito, mga kapatid, na yun pong Diyos doon ay mayroon pong anak. Sa makatuwid, yun po ay Ama. Ang Ama po ay kaisa ni Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, mga kapatid. Paano po inialay ng Ama ang kanyang buhay para sa atin? Dito sa Mateo 27, talatang 46 hanggang 51, ito yung tagpo na si Kristo po ay nagdusa doon po sa krus ng Kalbaryo hanggang sa malagutan po siya ng hininga. At ano ba yung isinigaw niya na makabuluhan? Babasahin natin ang sinasabi rito sa Tagalog. At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani? Sa maktuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ito ng ilan sa nangakatayo roon ay sinabi, tinatawag ng taong ito si Elias. At pagkarakay tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. Verse 49. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y iligtas. Verse 50. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kaniyang hininga. So dito sa verse 50, meron siyang muling isinigaw bago siya malagutan ng hininga. Kasi bago pa itong huling sigaw niya, meron siyang unang isinigaw. Ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani? Na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun yung binanggit dito, mga kapatid. Ngayon, dito sa verse 50, yung sinasabi rito, na muling sumigaw si Jesus bago siya mamatay, o bago malagutan siya ng hininga, ano yung isinigaw niya dito, mga kapatid, bilang tanda ng pananagumpay? Ano itong sigaw ng tagumpay na ito na kanyang isinigaw bago siya mismo malagutan ng hininga?
Yan po mga kapatid yung sinasabi sa John chapter 19 verse 30 na sabi niya, "It is finished." Naganap na. Ibig sabihin po mga kapatid, ay matagumpay ni Kristo na isagawa ang pagliligtas sa sangkatauhan. Nung siya po ay naroon sa cross ng Kalbaryo, bago pa man siya mismo malagutan ng hininga, ay kanya na pong sinabi, kanyang isinigaw ang tagumpay. Yung shout of victory mga kapatid, na yun yung tanda na siya po'y nanagumpay laban sa dyablo. Kaya nga, nung siya po'y sumigaw na naganap na, ano pong nangyari sa templo? Sabi sa Matthew 27 verse 51, "At narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato." Ibig sabihin po mga kapatid, tapos na yung gawaing paghahandog ng mga hayop na sumisimbolo sa ating Panginoon Hesus, sapagkat si Kristo ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ayon sa Juan 1:29, ang sabi ni Juan, si Kristo yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ganon din sa 1 John 1 verse 7, tayo'y nililinis ng dugo ni Kristo, na yun po ay dumanak doon po sa cross ng Kalbaryo, na sa pamagitan nito ay meron po tayong kapatawaran, sapagkat sinasabi nga sa Hebreo 9:22, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya dahil po sa dugong dumanak doon sa cross ng Kalbaryo, yun pong dugo ni Kristo na walang bahid ng kasalanan o anumang kapintasan, ito po ang naging katubusan para sa sangkatauhan. Kaya ito pong pagkamatay ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo ay isang napakahalagang tagpo, kung saan ay doon niya ginawa ang pagtatagumpay o yung pagsasakatuparan ng lubos na tagumpay laban sa dyablo. Sapagkat ang misyon ni Kristo ay upang wasakin ang gawa ng dyablo. Sa aklat ng Hebreo 2, talatang 14 hanggang 15 ay sinasabi roon na ang Panginoon Hesus ay nakibahagi sa ating laman at dugo. Siya po'y nag-anyong tao. Yung binhi ni Abraham ang kanyang kinuha. At ano pong layunin? Ang sabi roon ay upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang wasakin ang gawa ng dyablo. Ganon din sa Romans chapter 8 verses 3 and 4. Tapos verse 7, upang wasakin niya ang gawa ng dyablo. Hanggang sa siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay nagmasunurin. Binabanggit nga doon sa Filipos 2:5 hanggang 8, siya ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus, mga kapatid. Kaya yun pong pagiging masunurin ni Kristo hanggang sa kamatayan sa krus ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo maging mga anak ng Diyos, upang tayo maging masunurin sa mga utos ng Ama. Sapagkat tayo nga ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At kung tayo mga anak, ay tayo po'y susunod. Sapagkat ang mga anak ang binibigyan ng kapangyarihan na maging masunurin. Kaya yun pong pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay hindi po ginawa upang bayaran yung ating pagkakasala na tayo magpatuloy sa pagkakasala, kundi sa halip, tayo po ay binayaran po yung ating pagkakasala. Tayo po'y tinubos mula sa kasalanan upang tayo hanguin mula po sa pagkakasala. Kaya tayo po'y binibigyan ni Kristo ng kapangyarihan na sumunod sa kanyang mga utos. Sapagkat doon nga sa Roma Kapitulo 8 talatang 1 hanggang 4 ay binabanggit doon na yung hindi magawa ng kautusan ay ginawa ni Kristo. Kaya kung tayo sumampalataya kay Kristo, wala na pong hatol sa atin ng kamatayan. Sapagkat si Kristo ang ating katuwiran. Siya po ang ating katuwiran, ang ating katubusan. Kaya bilang ating katuwiran si Kristo, tayo po'y tinutulungan na atin pong masunod ang utos. Na kung saan yung kanya namang katuwiran ang talagang ibinibilang na katuwiran ng tao. At sa ating pagtanggap ng kanyang katuwiran,
tayo po'y ibinibilang na matuwid at tayo po'y nagpapatuloy naman sa kanyang mga utos. Tayo po'y susunod sa kanyang kalooban. Sapagkat yun pong mga anak ng Diyos ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos ayon sa Roma 8 talatang 7, sinasabi doon yung kabaligtaran, na yung mga makamundo ang isipan, yung makasanglibutan, hindi sila napapasakop sa kautusan ng Diyos. Sa makatuwid, ano yung kabaligtaran nito? Yung mga anak ng Diyos ay nagpapasakop o nagpapailalim sa kautusan ng Diyos. Hindi nagpapailalim doon sa hatol ng kautusan, kundi sa kautusan. Iba kasi yung nasa ilalim ng hatol ng kautusan, na minsan ay binabanggit rin na nasa ilalim ng kautusan. Pero ang point doon, ayon sa context, kasi dapat unawain natin yung context. Ito po mga kapatid ay sinasabing nasa ilalim ng kautusan kung ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng kautusan. Yun yung masamang pagpapasa ilalim sa kautusan. Yung binabanggit dito sa Roma Kapitulo 6 talatang 14, nang sabi rito, "For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace." Ang kasalanan daw ay wala na paghahari sa atin, sapagkat tayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Na yung kasalanan ay wala na paghahari sa atin? Hindi po dahil sa inalis na yung utos. At hindi rin nangahulugan dito na yung sinasabing tayo wala na sa ilalim ng kautusan ay inalis na yung utos. Hindi po ganon. Kundi dahil nga doon sa kamatayan ni Kristo mga kapatid, ay binigyan tayo ng kapangyarihan na ating masunod ang utos ng Diyos. Ayon dito sa sulat ni Apostol Pablo, kaya hindi po inalis yung utos nang si Kristo'y mamatay doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8 verse 4, ang sabi ganito, "That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit." Yan po pala ang layunin mga kapatid ng kamatayan ni Kristo doon sa cross. Na ano raw po? Upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ngayon, pag binasa nga natin yung verse 7 ng Romans chapter 8, ang sabi rito, "Because the carnal mind is enmity against God." So pakikipag-alit daw ito laban sa Diyos. Yung kaisipang makamundo o makalaman. Bakit? Ano ba ang katangian nitong makamundong kaisipan? Ang sabi doon sa patuloy, "For it is not subject to the law of God, neither indeed can be." Maliwanag po mga kapatid na sinasabi rito na yun pong makamundong kaisipan, yung mga makalamang kaisipan, ito po hindi napapasakop sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, iba yung tinutukoy sa Romans chapter 6 verse 14 na tayo raw ay wala na sa ilalim ng kautusan. Yung tinutukoy doon, wala na tayo sa ilalim ng hatol ng kautusan. Kasi ang hinahatulan ng kautusan, yung lumalabag sa kautusan. Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ba yung kasalanan? 1 John 3 verse 4, ang kasalanan ay pagsalangsang o paglabag sa kautusan. Ngayon, tayong mga nanampalataya kay Kristo, sa kanyang ginawang pagtubos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay doon upang bayaran ang ating pagkakasala, tayo po mga kapatid ay hindi na magpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat tayo nga po iniligtas ni Kristo mula doon. Kaya nga sabi sa Roma Kapitulo 6 talatang 1, "What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?" Verse 2, "God forbid." Sabi rito, huwag nawang mangyari. Ibig sabihin ay hindi po panukala ng Diyos na ang tao ay magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga siya po ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tayo po'y tinubos. Sa halip na tayo ang mamatay doon po sa cross ng Kalbaryo mga kapatid, si Kristo na ang namatay. At ito pong senaryong ito na kamatayan ni Kristo doon sa cross ay ipinakita ang munting pagsasalarawan sa buhay ni Isaac, na ang tao po ay kagaya ni Isaac, na tayo sana yung ihahandog, tayo sana yung papatayin, sapagkat si Abraham naman ay kumakatawan sa ama, na siya yung papatay sa kanyang anak,
Ganon din naman sa buhay ng tao o ng sangkatauhan, na ang galit ng Diyos ang siyang papatay sana sa sangkatauhan na tayo wala na sanang pag-asa. Subalit meron pong pantubos na nakita. Kaya nga doon sa tagpo kay Abraham at kay Isaac, nung sasaksakin na po ni Abraham si Isaac, papatay na bilang handog nga si Isaac dahil hiningi ng Diyos, meron pong tinig yung angel of the covenant, si Kristo yon. Nagsabi yung anghel ng tipan, huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay ang iyong anak. Ano ho? Sapagkat batid ng Diyos na talagang si Abraham po ay nananampalataya at nagmamahal sa ating Panginoon. Ngayon, ano pong nangyari? Bigla pong merong umiyak na tupa na nakasabit sa maliit na puno. Yun pong tupa na yon ay sumisimbolo sa ating Panginoon, na sa halip na si Isaac, sa halip na ang sangkatauhan ang mamatay, meron pong kordero na nasumpungan. Meron pong kordero bilang pangtubos sa kasalanan ng sanglibutan. Kaya doon po mga kapatid, ay nasagi po ang buhay ng sangkatauhan. Si Kristo ang siyang namatay dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang pagkamatay na yon ni Panginoon Hesus ay hindi nagpapahintulot sa atin na tayo po'y magpatuloy sa pagkakasala, kundi upang tayo po ay sumunod sa kautusan ng Ama, sa kautusan ng Diyos, na siyang kautusan rin ni Jesus. Kaya nga sabi ni Panginoon Hesus, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:15. Sa 1 John 5:3 naman, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Bakit natin binanggit itong tungkol sa utos kaugnay sa kamatayan ni Kristo? Sapagkat tayo nga po ay binibigyan ng kapangyarihan o kalakasan upang masunod natin ang kautusan ng Diyos, na yung katuwiran ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Sapagkat nasunod niya, tayo po'y binigyan ng halimbawa na sundan yung kanyang pagsunod. Bagaman yung pagsunod natin ay hindi yun ang ating sinasampalatayanan na magliligtas sa atin. Ang ating pagsampalataya ay dun po sa pagsunod ni Kristo. Yun yung faith of Jesus, yung pananampalataya na sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi yung pananampalataya ng mga demonyo, sapagkat ang demonyo man ay sumampalataya rin. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos na tinubos ng dugo ni Kristo ay binibigyan ng kapangyarihan na sundin ang kalooban ng Ama. Sapagkat tayo'y kapatid ni Kristo, bilang siya ang author and finisher of our faith. Ang ating panganay na kapatid sa pananampalataya, si Panginoon Hesus, ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at kanyang sinunod ang utos ng sakdal hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya tayo naman po ay binibigyan rin ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya doon po sa kamatayan ni Kristo sa krus, mga kapatid, ay tayo po'y tinubos ni Kristo. Siya po'y nanaig laban sa dyablo. Yung pong binabanggit sa Genesis chapter 3 verse 15, na si Kristo po yung dudurog sa ulo ni Satanas, sa ulo ng ahas. Kasi yung ahas doon ay si Satanas yun eh. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 12 talatang 9, sinasabi roon na itinapon ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Kaya maliwanag po mga kapatid dito na si Kristo po ay nanaig na laban sa Diablo. Kaya nga, mayroong makabuluhang pananalita na sinabi ng ating Panginoon Hesus. Siya mismo ang nagsabi. Revelation chapter 1 verse 18. Ang sabi po ng Panginoon Hesus, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Napakaliwanag po nito mga kapatid. Si Kristo po yung nagpakilala dito kay Juan Revelador. Ang sabi niya, ako ang nabubuhay at namatay.
Sabi dito, I am he that liveth and was dead. Siya raw po yung nabubuhay at namatay. Ibig sabihin, namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo. Siya po yung tumubos sa atin, mga kapatid. Dito po ay binabanggit rin ano po ang nangyari nung siya po ay namatay. Ang sabi dito, at narito, ako ay nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng libingan at ng kamatayan. Yung hell kasi dito, yan po yung libingan, mga kapatid. Si Kristo po ang may hawak ng susi ng grave o ng libingan at ng kamatayan. Siya po'y nanagumpay na laban dito, mga kapatid. Kaya tayo rin naman bilang kanyang mga anak ay binigyan niya ng kapangyarihan na magtagumpay laban sa kamatayan. Yung kamatayan na ikalawang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga, maging yung mga taong namatay na, ay kaya niyang palayain. Kaya nga sinasabi rito na kay Kristo ang susi ng libingan at ng kamatayan. Kaya nga sa sino mang taong namatay, sila po'y kayang palayain ni Kristo mula sa kamatayang iyon na kanilang naranasan. Sapagkat si Kristo po ay isang conqueror, isang mananagumpay, isang mandirigma na nagtagumpay na laban sa kasalanan sa pamagitan ng kamatayan. Yun yung sinasabi sa aklat ng Hebreo 2:14, upang sa pamagitan ng kamatayan ay malipol niya ang mga gawa ng dyablo. Kaya yun po, binayaran ni Kristo ang atin pong pagkasala doon po sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. At yun pong pagpapalaya niya sa tao ay hindi lamang doon sa mga taong nasa libingan. Hindi lang yun, kundi maging sa mga buhay. Ang mga buhay na maaring patay sa pananampalataya ay maaari pong palayain ni Kristo kung tatanggapin ng tao ang alok na kaligtasan. Kaya yung susi na yun ng pagtatagumpay ay para sa lahat ng tao, ito man ay buhay o patay. Yun pong mga taong buhay na naalipin pa rin ng kasalanan ay kaya pong palayain ng ating Panginoon. At maging sa mga taong nasa libingan na, sila po'y kayang buhayin ni Kristo, sapagkat si Kristo mismo ay nabuhay na maguli. Kaya nga, ang pag-aaral na ito, mga kapatid, ay napakagandang tunghayan, sapagkat ito po ay nagbibigay ng malawak na pagkaunawa tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. At isa pa sa dapat nating tandaan patungkol dito sa naging kamatayan ni Kristo, mga kapatid, si Kristo po ay namahinga ng ika-7 araw. Kaya hindi sinira ni Kristo ang Sabat nung siya po ay namatay, araw ng Biyernes, bago lumubog ang araw, siya po ay kinuha ni Jose na taga-Arimatea at inilibing sa kanyang libingan. Yun ay mababasa sa Lucas Kapitulo 23 talatang 50 hanggang 56, na sinasabi nga sa 55 muna ang sabi roon. At ang mga babae rin naman na nagsisunod kay Jose ay sila po ay nakakita doon sa paglibing sa bangkay ni Kristo, at sila ay nagsiuwi ayon sa verse 56 at nagpahinga ng araw ng Sabat ayon sa utos. So yung utos po ng Panginoon na yun, hindi pa rin nawala. Wala siyang tagubilin sa kanyang mga alagad na kung siya'y mamatay ay wala na ang Sabat. Wala pong ganong tagubilin, mga kapatid. Kundi ipinangilin pa rin ng mga alagad ang Sabat ayon sa utos. Kaya maliwanag po ito, mga kapatid, na si Kristo ay Panginoon ng Sabat, na mahinga siya ng araw ng Sabat. Naroon siya sa libingan, mga kapatid. Ngayon, atin namang tunghayan yung talata na isang mahalaga rin nating dapat maunawaan. Yung sinasabi sa Lucas Kapitulo 23 talatang 43, na sinasabi doon na si Kristo'y mayroong pangako doon sa nanampalataya
na isang tulisan. At ito ba'y nangangahulugan, mga kapatid, na si Kristo po ay umakyat kaagad sa langit nung Biyernes, kung saan siya ay namatay, at ganun din naman yung isang tulisan? Lucas 23 talatang 43, ang sabi ganito, "And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." Ang sabi po rito, at sinabi ni Jesus sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, isasama kita sa paraiso." Yun pong kahulugan dito, mga kapatid, nung sinasabi rito sa pangungusap, ay ngayon yung pangako. Ngayon yung pangako ginawa. Ibig sabihin, sa tagpong yon, sinabi ni Kristo, ngayon sinasabi. Pero hindi sinasabi na nung araw na yun mismo, sila ay aakyat sa langit. Kundi yung pangako ay ginawa nung araw lang na yun, mga kapatid. Kasi dito sa Biblia, ang naging problema lang ay yung kuwit, yun pong punctuation mark, yung comma, mga kapatid, kung saan ay inilagay bago yung salitang today. Kaya kung gano'n ang mangyayari, parang nangangahulugan na sinasabi ni Jesus doon sa magnanakaw na ngayon, sila'y aakyat sa langit. Pero hindi po yun ang kahulugan. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, sinasabi ni Jesus ngayon. Ngayon, ibig sabihin yung promise o yung pangako, ngayon ginagawa. Kung ikukumpara natin doon sa tagpong yun, sinasabi ni Jesus, ngayon, isasama kita sa paraiso. Ibig sabihin, yun pong pangako ay ginawa noong araw na yun. Pero yung katuparan ay sa hinaharap pa. Yan po, mga kapatid. Ano yung patunay na hindi nga agad sila umakyat sa langit? Nung mamatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kasama po yung taong tulisan na sumampalataya. Dito po natin masusumpungan yan, mga kapatid, sa aklat ng Juan. Juan Kapitulo 20, talatang 1 hanggang patuloy. Ang sabi rito, sa Tagalog Bible, "Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Tumakbo nga siya at naparoon kay Simon Pedro at sa isang alagad na iniibig ni Jesus. At sa kanila'y sinabi, Kinuha nila sa libingan ang Panginoon at hindi namin maalaman kung saan nila siya inilagay." Dito mapapansin natin si Maria Magdalena, nagkaroon din siya ng sariling pananaw lang, na meron siyang pinagbintangan na ninakaw daw yung katawan ni Kristo, pero hindi naman po talaga ninakaw. Yun ay palagay lang ni Maria Magdalena. Kaya kahit nalingkod ng Diyos yan, pwede rin nagkakamali, Ngayon, ipagpatuloy natin sa verse 3. "Umalis nga si Pedro at ang isang alagad at tagsitungo sa libingan." At sa patuloy, sabi rito, "At sila'y kapwa tumakbong magkasama at ang isang alagad ay tumakbong matulin kaysa kay Pedro at dumating na una sa libingan. At ng kaniyang tunghan at tingnan ang loob, ay nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino, gayon may hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman nga si Simon Pedro na sumusunod sa kanya at pumasok sa libingan, at nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino. At ang panyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop sa isang tabi. Nang magagay pumasok din naman nga ang isang alagad na unang dumating sa libingan at siya ay nakakita at sumampalataya. Sapagkat hindi pa nila napag-uunawa ang kasulatan na kinakailangan siya ay muling magbangon sa mga patay." Yan, dadako na tayo dito, mga kapatid, matutunghayan din natin yung pagkabuhay na maguli dito, kasi pinag-uusapan natin yung tungkol sa kamatayan, pagkabuhay na maguli at pag-akyat ni Kristo sa langit. So dito po, pagkabuhay na maguli na ito ni Kristo. At iugnay rin natin dito yung nasa Lucas 23. Kung si Kristo ba talaga ay umakyat na doon sa langit nung siya'y namatay. Ibig sabihin, kung umakyat na sa langit, nabuhay na agad siyang maguli. Sasalungat sa kwento, mga kapatid. Ngayon, nung nabuhay si Kristo, mga kapatid, wala na yung katawan na namatay. Ibig sabihin, kapag ang tao'y nabuhay, kasama yung katawan. Pero babaguhin yon, mga kapatid. Walang kasiraan.
At sabi pa rito, sa verse 11, ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayon, samantalang siya umiiyak, siya ay yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nararamta na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. So dito po mga kapatid ay meron pong anghel na nakatayo, dalawang anghel. Kasi ang nangyari dito mga kapatid, bago pa man ito yung pagkabuhay ni Kristo, nung araw ng Sabat, ay yung mga punong saserdote ay nagbilin o nagsabi kay Pilato na bantayan yung libingan sapagkat si Kristo nga ay alam nilang nagsabi na siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Ay baka raw nakawin ng mga alagad niya at palabasing talagang nabuhay na maguli si Kristo. So hindi sila nananampalataya na si Kristo nga ay siyang Mesyas na mabubuhay na maguli. Ngayon, ang nangyari po mga kapatid, nung gwinardyahan na nga yung libingan ni Kristo, ay dumating po itong mga anghel ng Diyos at binuksan yung libingan. At ano pong nangyari? Si Kristo po ay lumabas doon. Tinawag, sabi ng anghel, ay tinatawag ka ng iyong ama. Yun po ang point doon mga kapatid. Sapagkat yung ama ang gigising kay Kristo. At si Kristo nga po ay lumabas doon mga kapatid sa kanyang libingan sa pamagitan ng kanya mismong sariling buhay. Sapagkat sabi sa Juan o John 11:25, ang sabi ni Kristo, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sumasampalataya sa akin bagaman siya mamatay, gayon may mabubuhay siya. Kaya maliwanag po mga kapatid na si Kristo mismo ay siyang buhay at pagkabuhay na maguli. Kaya yung kanyang pagka-Diyos, yun ang bumuhay sa kanya, doon sa kanyang katawang patay na tao. Kasi si Kristo ay meron dalawang klase ng buhay. Yun pong tinatawag na suke. Yung suke mga kapatid, yung binabanggit sa Matthew chapter 10 verse 28, na kung sakaling ang tao man ay patayin, ay hindi kayang alisin yung buhay na yun. Na yung buhay na yun ay nagmumula naman sa Panginoon. Na kahit ang tao ay mamatay sa pisikal na kalagayan, pero yung buhay na nagmumula kay Kristo, yung buhay na hininga ng buhay, kayang ibalik ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay meron pong everlasting life, buhay na walang hanggan. Yun naman yung Zoe, mga kapatid. Yan yung binabanggit sa 1 John chapter 5 verse 11, na sabi ron, kung sino ang meron ng anak, o ibig sabihin kung siya nananampalataya kay Kristo, ay siya merong buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa anak ng Diyos. So yung everlasting life na yun, yung Zoe, ay nasa anak din. Ibig sabihin meron pong buhay na walang hanggan si Kristo, at yun po yung immortal life niya mga kapatid. Kaya nung si Kristo ay namatay po doon sa cross ng Kalbaryo, yung buhay na kanyang inalay doon, na binabanggit sa Juan Kapitulo 10, yung pong buhay na yun mga kapatid, ay yung buhay ng pagiging tao. Kasi ang Diyos hindi man namamatay kung ano yung buhay ng tao, kung ano yung hininga na ibinigay kay Adan, ganun ding hininga ang nalagot kay Kristo nung siya po ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo mga kapatid. Kaya nga, nung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ay atin namang tutunghayan kung siya ba'y umakyat sa langit kaagad. Kagaya na ng ating binasa. Dito po sa patuloy na kwento tungkol kay Maria Magdalena, ating titingnan yung binabanggit dito sa yung mismong mahalagang tagpo na, kasi mahabang talata ito mahabang kapitulo na naglalaman ng maraming talata. Dito sa verse 16 ng Juan Kapitulo 20, ay nakita na ni Maria na si Jesus nga yung napagkamalan niyang hardinero. Ngayon, sabi dito sa verse 16, sinabi sa kanya ni Jesus, Maria. Lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. So yun po ang patunay mga kapatid, yan yung patotoo
o naging patotoo ni Maria na kanyang isinaysay doon sa mga alagad na si Kristo mismo ang nagsabi sa kanya. Ano po ang sabi ni Jesus? Huwag mo muna akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama. Nasaan ba yung Ama? Nasa langit kung saan ay naroon yung paraiso ng Diyos. Kaya yun po sinasabi sa Lucas 23:43 ay hindi nangangahulugan na noong araw ng Biyernes ay umakyat na si Jesus sa langit kasama yung taong magnanakaw na sumampalataya. Hindi po ganun ang kahulugan, mga kapatid. Kundi, nung araw pa lang ng linggo, doon pa lang po siya umakyat sa langit. Yan yung sinasabi sa Aklat ng Mga Awit Kapitulo 24 na merong welcome doon. Merong pag-welcome sa ating tagapagligtas ng sabi ron ay, Who is the King of Glory? Mighty in the battle. Si Kristo po yun, mga kapatid. Kaya siya po ay umakyat doon sa langit na nung siya ay mabuhay na maguli. Pero bumaba rin siya. Yun ay upang ipresenta lamang sa Ama yung kanyang matagumpay na pagtubos sa tao. Kaya nga nung pagbalik niya, doon na siya nagpakita pala sa mga alagad. Sa John chapter 20 verse 19, nagkakatipon po yung mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. At nung magpakita po si Jesus, doon, mga kapatid, ay sinabi niya, narito ako, tingnan ninyo, meron akong laman at dugo, hindi ako yung espiritu. Sabi niya? At nung siya po ay nagpakita sa mga alagad, mga kapatid, ay kanila nga nahawakan ang Panginoon Jesus. Maging sa Lucas Kapitulo 24, ay pinakain pa nila siya. Nakausap ng dalawang alagad sa imao si Kristo. Ngayon, nakita nila si Kristo pala yun. Hindi agad nila namukaan, hindi agad nila nakilala, para bang nalimutan nila. Ngayon, sabi nila si Kristo yun. Bumalik agad sila doon sa Galilea upang ikwento doon sa majority ng mga alagad na nagkakatipon doon. At samantalang sila ngayon nagkakatipon, ayon doon sa verse 36 hanggang patuloy, ay biglang nagpakita naman po si Jesus, mga kapatid. At humingi siya ng makakain. Sa talatang 38 hanggang patuloy, ay sabi niya, narito ako, meron akong kamay. At umasdan niyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Huwag kayong matakot, sabi niya. Pagkasabi niya noon, siya naman ay humingi ng makakain, sabi sa verse 41. Meron ba kayo ditong anumang makakain? Ang sabi ron, binigyan nila siya ng isang putol na isda at ng honeycomb. Ang sabi rito, at ito'y kanyang kinuha at kumain sa harapan nila. Yan po ang nakasaad dito, mga kapatid. Doon sa patuloy, ay sinasabi rin na sinabi ni Kristo sa kanila yung tungkol sa mga hula. Ano yung mga hula na tinutukoy? Yung tungkol sa paghihirap ng Panginoon Jesus hanggang sa kanyang kamatayan sa cross at siya'y mabubuhay na maguli. At ano pa? Yan po, na matutupad lahat ng mga hula na nakasaad niya. Yan po, kaya doon, mga kapatid, ay makikita natin na ang Panginoon Jesus ay doon po nagpakita sa mga alagad na pinatunayan niya na siya nga ang tagapagligtas na nabuhay na maguli. Kaya nga noong panahon naman na yon, wala naman si Tomas. Pero pagkalipas ng ilang araw, pagkalipas ng ilang araw, si Tomas ay naroon na kasi hindi siya makapaniwala na nabuhay ngayong Panginoon. Ang nangyari po, nung magpakita na si Panginoon Jesus, nung naroon na si Tomas, ang sabi ni Tomas sa Juan 20 talatang 28, ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kasi nahawakan na niya si Kristo Panginoon ko at Diyos ko. Kaya yun pong ating tagapagligtas na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, na buhay na maguli. Siya po ay Panginoon at Diyos. Totoo po yun. Hindi nagulat si Tomas nang sabihin niya. Sapagkat nang sabihin ni Tomas ito, yung patotoo niya tungkol kay Kristo, ay nahawakan na niya si Jesus. Hindi siya nagulat na yung nabigla ba? Kasi nag-usap pa sila Paano magugulat yun, mga kapatid? Nag-usap na sila. Ang sabi ng Panginoon Jesus, Tomas, halika rito. Hawakan mo ako. Idaitin mo ang iyong kamay. Tingnan mo ang aking mga kamay at maging ang aking tagiliran. Na kung saan ay sinasabi ng Panginoon Jesus na siya napako. Siya yung Panginoon na napako. At
ito'y implied na talagang nahawakan ni Tomas, kasi ang sabi niya, maliban na aking mahawakan ang kanyang kamay o yung pinagpakuan, hindi ako mananampalataya, hindi ako maniniwala. Yun ang sabi ni Tomas. Pero doon sa tagpong yun, napatunayan niya na yung kanyang tagapagligtas ay nabuhay na maguli. Matapos ang kanilang pag-uusap, saka pa lamang sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Maaring may pagdidiin yun, pero hindi siya nagulat. Bakit pa siya magugulat ay nagkausap na nga sila? Ang nagugulat yung nabigla talaga. Halimbawa, naglalakad ka, bigla may nalaglag na niyog, magugulat ka talaga nun kasi bigla on the spot na yun, may nalaglag. Pero dito, nagkausap na si Tomas at si Jesus. Ano pang ikagugulat niya? Kaya yung pahayag po ni Tomas, mga kapatid, ito po ay nagpapatunay na ang ating tagapagligtas na si Jesus ay Diyos. Mga kapatid, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya yung sinasabi sa 1 Timothy 3 verse 16, dakilang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaya ang Diyos na nahayag sa laman, si Panginoon Jesus, siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, na buhay na maguli, upang kanya pong wasakin ang gawa ng kasalanan o kasamaan, upang durugin ang ulo ng dyablo. Yung sinasabi sa Genesis 3 verse 15. At doon po'y matagumpay na naisagawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang pagtubos sa sangkatauhan. Siya ay nagpahinga doon sa libingan, araw ng Sabat, naroon siya sa libingan. Sa unang araw ng sanlinggo, siya po ay nabuhay na maguli. Unang araw ng sanlinggo, linggo. Pero nang siya ay mabuhay na maguli, bagaman siya ay sinamba doon ng mga alagad, hindi nangangahulugan na yun po'y araw na ng pagsamba bilang Sabat. Walang naging tagubilin si Kristo nang siya ay nabuhay na maguli. Wala siyang sinabi, linggo na ang araw ng Sabat. Kundi yun po'y natural na kung si Kristo man ay nabuhay ng ibang araw, ay natural na talagang sasambahin nila si Kristo. Sapagkat si Kristo man ay talagang sinasamba rin kahit ibang araw. Pero yung araw ng Sabat na bukod tanging araw ng pagsamba, yan po ay talagang sa araw ng Sabado. Kaya yung kamatayan ni Kristo, hindi po nagpapatunay na inalis na yung Sabat, sapagkat yung utos nga niya na 10 utos ay nanatili. Ito po'y dapat sundin at doon nakapaloob din ang Sabat. Kaya yung kamatayan ni Kristo ay dapat nating maunawaan ng mabuti. Kasi kung hindi natin ito maunawaan ng mabuti, magiging mali ang ating pagkaunawa sa mga aral ni Kristo. Kabilang na ngayon tungkol sa Sabat. Yung Sabat, yan ay tanda na si Kristo ang ating tagapagpabanal. Kaya siya nga mismo ay nagpahinga doon sa libingan. Kaya talagang tugma doon sa creation, matapos nalikain ni Kristo ang lahat ng mga bagay. Siya yung creator Colossians chapter 1 verse 15 hanggang patuloy. Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Kasama roon yung Diyos Ama. Kaya siya yung kausap ng Ama. Sabi sa Genesis 1:26, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Siya yung kausap ng Ama. Kaya doon sa work ng creation, naroon ang Diyos Ama at ang Anak. At nung ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Ganon din naman po, mga kapatid, sa ikapitong araw ng sanglinggo, nang si Kristo'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ikapitong araw, nagpahinga din siya sa gawain ng pagtubos. So doon sa creation, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Sa work of redemption, nagpahinga rin po si Kristo sa ikapitong araw. Kaya yun pong kamatayan ni Kristo, mga kapatid, ay patunay na siya hindi nagbabago bilang ating manlilikha at bilang ating manunubos. Ngayon, mga kapatid, unang araw ng sanlinggo, siya po'y nabuhay na maguli. At yun po'y patunay na talagang siya po'y isang dakilang mandirigma laban sa diablo at sa kasamaan. At nung siya po ay nabuhay na maguli, napakita sa mga alagad, siya po naman ay umakyat doon sa langit, mga kapatid. Kaya doon po ay ating makikita yun pong kapangyarihan ng Diyos. At meron pa palang nais tayong linawin dito, yung tungkol doon sa pagkabuhay ni Kristo. Yung tungkol sa pagkabuhay ni Kristo, siya po'y nabuhay sa pamagitan ng kanyang sariling buhay. Sapagkat sa John 11:25, ang sabi niya, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ibig sabihin, yung kapangyarihan niyang bumuhay kay Lazaro, ay siya ring kapangyarihan
na ginamit niya upang buhayin yung kanyang katawang tao na namatay. Kaya nga sinasabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, sabi niya, ako ang mabuting pastor. At ang mabuting pastor ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kawan o sa kanyang mga tupa. Basahin natin ang sinasabi. John chapter 10, verse 14. Ang sabi niya, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Verse 17. Therefore that my Father loved me because I lay down my life. Ano sabi ron? Iniibig daw siya ng Ama sapagkat iniaalay niya ang kanyang buhay upang kanyang kunin itong muli. Ulitin natin. Because I lay down my life that I might take it again. O si Kristo yung nag-aalay ng kanyang buhay, siya rin yung nagbabalik nito. Patunay ng kanyang divinity o pagiging Diyos. At ano pa? Ang sabi sa verse 18, no man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Yung daw utos na yon ay kanyang tinanggap mula sa kanyang Ama. Ibig sabihin, si Kristo po mga kapatid, yung bumuhay sa kanyang sarili, inutusan siya ng Ama. Inutusan siya ng Ama na ialay yung kanyang buhay, at inutusan rin siya ng Ama na muling ibalik yung kanyang buhay. Kaya ito po'y patunay ng kanyang divinity. Bagaman sinasabi sa ilang mga talata ng Biblia at maraming ulit na binanggit ni Pablo na siya'y binuhay ng Ama, God raised him up. Pero yung raise him up, ang ibang kahulugan, kapag tinignan nyo yung Grego nito, ang kahulugan nito sa Ingles ay awake. Ibig sabihin, ginising ng Ama yung kanyang anak. Ano ho? Kasi nga yung anak merong kakayanan na buhayin ang kanyang sarili. Ayon sa binanggit dito sa Juan Kapitulo 10. Pero inutusan lang siya ng Ama. Kaya nga ginising, ibig sabihin, inutusan na bumangon. Taglay yung kanyang sariling buhay. Buhay na pagiging Diyos. Kasi Diyos siya eh. Hindi namatay yung pagka-Diyos ni Kristo. Yung buhay niyang yon bilang Diyos, yun po ang nagbigay buhay doon sa kanyang katawang tao na namatay. Yung pagiging tao, yung katawang tao, yun po ang namatay mga kapatid. Kaya yan po ay napakaliwanag. Ano ho? At dito po mga kapatid sa tungkol sa buhay ng Panginoon Jesus na ito at doon sa kanyang pagkamatay, ay atin pong maunawaan na siya po ay mayroon talagang dalawang likas, pagiging Diyos at pagiging tao. Yan yung binabanggit sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 22 talatang 16. Ang sabi ni Kristo, ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas. At sinabi ron, ako ang ugat at supling ni David. Ibig sabihin, pinapakita ni Kristo na meron siyang dalawang likas. Bilang ugat ni David, siya ay Diyos. Kasi nauna pa siya kay David. Bilang supling o offspring ni David, anak ni David, siya naman ay tao, mga kapatid. Nung siya nagkatawang tao. Kaya yung dual nature ni Kristo ay naroon. Kaya hindi po namatay yung kanyang pagiging Diyos. Yung pong kanyang pagiging tao, yun po ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At yun din yung binuhay na maguli ng Diyos Ama sa pamagitan ng buhay ni Kristo na nasa kanyang sarili mismo. Yung pagiging Diyos, yun po ay hindi namatay. Kaya nga, dito'y ating maunawaan na ang Panginoon Jesus ay talagang meron pong kapangyarihan laban sa kamatayan. Siya ay merong susi ng Hades at ng kamatayan. Kaya tayo po mga kapatid ay meron pong pag-asa. Kaya nga doon sa ating binasang talata sa 1 Corinthians chapter 15 bilang ating key text, yung verses 1 to 4, yun po yung ebanghelyo mga kapatid na si Kristo po ay nabuhay na maguli. At siya po ay namatay, nabuhay na maguli. At maging yung kabuuang buhay niya, yung buhay na may kabanalan hanggang sa kamatayan sa krus. At siya ay nabuhay na maguli at umakyat sa kaitaasan. Yan po mga kapatid ay patunay ng dakilang pag-ibig ng Diyos
At patunay ng ating Panginoon Jesus ay dakilang manunubos na nagtagumpay laban sa kasalanan. Kaya tayo rin naman bilang kanyang mga tinubos ay dapat pong magkaroon ng pagnanais na alamin ang kanyang kalooban. Kagaya ng mga alagad ng Panginoon Jesus na kanyang binisita matapos siyang mabuhay na maguli. At siya kaniyang dinala hanggang doon sa bundok ng Olibo bago siya umalis. Kapag ating binasa yung Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 11, ay doon po natin mababasa na si Kristo ay talagang umakyat sa langit na nakita mismo nitong mga alagad. Yan yung asensyon ni Kristo. Nasa gayon ding paraan, siya po ay babalik sa daigdig na ito, na makikita ng lahat ng mga mata. Siya yung ating dakilang Diyos na tumubos sa atin. Kaya naway ang atin pong pag-aaral na ito, mga kapatid, ay naging makabuluhan, na atin ang naunawaan ng malinaw ang tungkol po sa kamatayan, pagkabuhay na maguli, at pag-akyat ni Jesus doon sa langit, na matagumpay niyang naisagawa ang unang bahagi ng pagliligtas sa tao. Yun pong kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya sabi nga niya doon, it is finished. Yan, natapos na. Yun yung unang yugto ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. At yan po'y meron pang kasunod. Kasi doon sa langit, pag-akyat niya sa langit, meron po siyang gawaing ipinagpapatuloy doong gawin kapag ating binasa ang aklat ng Hebreo. Kaya tayo'y dapat na makiisa sa ating Panginoon. At sa sunod na mga pagkakataon ay atin pong matatalakay kung ano ba yung ikalawang bahagi ng pagliligtas. Ito muna po tayo pansamantalang hihinto sa atin pong pag-aaral. At naway tayo po'y napagpala sa atin pong tinalakay na ito. Ngayon po tayo po'y mananalangin bilang pagtatapos. Ama namin ang tahanan po na sa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa pag-aaral na ito, na naway naging makabuluhan sa bawat isa na nakikinig. Nawa ang kamatayan ng Panginoon Jesus, ang kanyang pagkabuhay na maguli, at maging ang kanyang pag-akyat muli dyan sa kaitaasan, ay amin pong palaging pagbulay-bulayan, na ito po ay palaging maikintal sa aming puso't isipan, at amin pong mapahalagahan ang dakilang gawain ito ng pagtubos, na ito po'y isang malaking sakripisyo upang ang sangkatauhan ay matubos. Naway ito po'y hindi maging walang kabuluhan, kundi ito po'y pahalagahan ng mga tao na maaaring nagiging alipin pa ng kasalanan. Subalit, batid namin ng aming Panginoon Jesus ay isang dakilang managumpay na nagtataglay ng susi ng kamatayan at ng Hades. At naway ang mga taong nasa ilalim ng pag-alipin ng kasalanan ay tuluyang makaranas ng kalayaan mula dito at tanggapin ang katuwiran ng Panginoon Jesus, ang kanyang pagtubos, upang bawat isa po sa amin ay makinabang at maging ganap na mga anak ng Diyos at maging mga tagapagmana ng langit na bayan. Naway kami po'y patuloy niyong gabayan sa amin pong mga panukala, sa amin pong pagninilay-nilay sa inyo pong mga banal na salita, lalo na po sa araw na ito ng Sabat. At naway pagpalain po ang inyo pong mga anak sa buong sanglibutan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, mga minamahal na mga kapatid. At naway kayo po ay napagpala, nabusog ng tinapay ng buhay na atin pong tinalakay. Kaya sa ngayon po, ang inyo pong lingkod, Brother Jimwell Gain, ay pansamantala pong magpapaalam sa inyo. Atin pong ibalik ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon. Happy Sabbath sa inyong lahat.